Uma present Life Story, the story of your life. Mga kwentong hinango sa tunay na buhay. Binuo ng pag-ibig at pagmamahal. Hosted by Miss Jinky. Together with the Uma Present host. Lahat, mga kaibigan, drama, serye, handog sa inyo ng Uma Present. Isang mapagpalang gabi sa inyo mga giliw naming taga-subaybay. Muli inihahandog ng Uma Present drama serye ang kanyang pangatlong handog, ang Dapit Hapon. Sa nakaraan, nahuli si Jose na may hawak na ipinagbabawal na gamot na siyang ipinagdalamahati ng kanyang ina sapagkat ito ang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Gustuhin man niyang aluhin ang anak, subalit siya'y nasa ibang bansa. Aluhin ang anak, subalit siya'y nasa ibang bansa. Hirap sa kanyang kalooban at wala siyang magawa. Masakit pa hindi niya kinayanan nang pumanaw ang kanyang ama. Labis niyang ikinalungkot ang mga bagay na ito sapagkat di man niyan nakita sa huling sandali. Nung pumanaw ito, ay mayroon silang hindi pagkakaunawaan. Sa dinami-dami ng mawawala sa buhay ko, bakit yung kaisa-isang tao pa na importante sa akin? Yung isang tao na naniniwala sa akin, masakit lang tanggapin na isa ako sa dahilan kung bakit nawala siya. Ikaw, bakit hindi mo man lang nagawang umuwi? Hindi mo lang nagawang puntahan ng tatay mo nung namatay? Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyayari. Alam kong hindi mo rin ginusto ang lahat. Sana naman, maunawaan mo. Maunawaan mo, Jose, kalagayan ko kung bakit hindi ako makauwi. Nakakatawa lang. Wala na ba kayo madidinig sa inyo? Kundi yung salitang maunawaan. Simula kay tatay, simula sa'yo, puro maunawaan. Kami ba? Ako. Kailan nyo ako maunawaan? Kailan nyo maunawaan yung kalagayan ko? Na kung hindi nyo hinayaang masira yung pamilyang to, hindi magkakaletse-letse buhay ko. Bakit, Jose? Hindi pa ba sapat lahat ng sakripisyong ginawa ko? Para sa inyo? Para mabigyan ko kayo ng maayos na buhay? Pero ginawa mo? Anong ginawa mo? Ay, aminin mo na kasi. Aminin mo na kung hindi dahil sa inyo, hindi magkakaganito buhay namin. Natapos ang pag-uusap ng mag-ina na batang ang kinahatlingan. At tulad ng dati, naging mabigat sa kalooban ni Lisa ang pagtatapos ng kanilang pag-uusap. Hindi pinabayaan ni Carla si Jose. Ikinuha niya ito ng magaling na abogado sapagkat alam niyang kasalanan niya ang pagkakakulong ni Jose. Kung kaya't nailaban ng maayos ang kanyang kaso at hinahantay na lamang na madismiss ito. Hindi naman naging mahirap para kay Jose. Gawa ng nakamabutihan niya ang anak ni Warden Perez na si Cherry. Siyang naging dahilan at patuloy na nagpakatino siya sa loob. Hinayaan ni Warden ang kanilang pagiging malapit.
para na rin magtino si Jose at nangihinayang siya sa malapit na nitong paglaya. Kasi, sabi ng Papa, malamang makalaya ka na after susunod na healing. Mahina daw kasi yung kaso ng pushing mo. At dismiss na yung arresting mo dahil nagkakaso rin ng drugs. Be, magandang balita yan. Alam mo, bisa na nga, totoo na makalaya na ako. Kasi, nakakabaliw dito. Alam mo, kung di dahil sa inyo, baka ano nang ginawa sa akin dito, be? Salamat ka sa kaibigan mo at magaling na kuha niyang abogado. Sana naman, pag nakalaya ka na. Kasi magtino ka na, ha? Eh, ano pa bang gagawin natin? Siyempre, magtitino tayo. Basta ikaw ba yung sasalubong sa akin paglabas ko? Alam mo, ikaw yung una kong gusto makita. Pag lumaya ako dito, gusto ko ikaw una kong makita. Magpapakabait ako. Gagawin natin yung mga gusto natin gawin. Magtatayo tayo ng bahay. Bubuo tayo ng pamilya. Yung mga pangarap natin, gawin. Magtatayo tayo ng bahay. Bubuo tayo ng pamilya. Yung mga pangarap natin, gagawin natin yan, be. Sinisigurado ko sa iyo na wag mo lang akong iwan na ayos yung buhay ko. Ayos yung buhay natin. Sigil ka nga sa pampupulang mo. Siguraduhin mo lang na magtitino ka na. Pangako ko sa iyo, magiging matino ako, magiging mabait ako. Masaya na ako sa feeling mo. Masaya na ako na nahanap ko yung babaeng magmamahal sa akin dahil sa iyo. Oo na. Wala na nagsasalubong sa'yo. Ano ka na si Carla? Wala ba talaga kayong relasyon nun? Yan na naman, nagselos na naman tayo kay Carla. Wala na bang iba kundi si Carla? Alam mo ba si Carla, bata pa lang kami, pantasya na ako. Bata pa lang kami, may gusto na sa akin, pero hindi ako matitikman ni Carla. Hindi ko alam, parang kapatid lang kasi turing ko sa kanya eh. Dumating ang araw ng hearing ni Jose. Napawala ipinagpasalamat niya ito. Inaasahan ni Jose si Cherry sa kanyang paglabas. Samantalang si Carla ay di na siya pinuntahan pa. Hinintay lamang nito ang pagka-dismiss ng kaso at bumiyahe na patungong Canada. Habang papalabas ng piitan, halos mabali ang liig ni Jose sa kakatanaw kay Cherry. Patuloy-tuloy ang kanyang paglinga at hinahanap si Cherry sa paglabas nito. Hello? Hello, Cherry. Cherry, nasaan ka na? Nakalaya na ako. Binabati kita, Jose. Si Warden Warden? Perez to. Sana naman, Jose, magpakatino ka na. At alam ko nung naging mahirap ang buhay mo rito sa loob. Hindi mo naman na siguro na gugustuhin pa, nandanasin pa ang mga bagay-bagay na dinanas mo dito. Hindi ba? Jose, bilang ama, sana maunawaan mo ako. Teka, Warden, medyo nalilito ako, naguguluhan ako. Warden, anong ibig sabihin nito? Warden, si Cherry, hindi mo ba kasama? Jose, gusto kong maintindihan mo na may pangarap ako sa anak ko. Hinayaan ko lang naman ang mga bagay-bagay na maging malapit ka sa kanya dahil gusto kong magbago ka. Gusto kong umiwas ka sa mga kaguluhan dito. Dahil naniniwala ako na may pagkakataong ka pa magbago. Marami ka pang makikilala diyang higit sa kanya. Hinihiling ko sa iyo, Jose,
kalimutan mo na ang anak ko. At huwag ka na rin umasang darating pa siya dyan ngayon. Walang nagawa si Jose. Kahit na nabaliktad ang kasiyahan ng kanyang paglaya, tumuloy siya sa bahay ng kanyang lolo, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang lola. Dinalaw niya rin ang puntod ng kanyang lolo at humingi siya ng tawad dito. Para siyang ibong nabalian ng pakpak sa pagkawala ng kanyang lolo na noon pa man ay tinitingala niya bilang isang anak. Pag-uwi niya sa bahay, naroon dinatnan niya ang kanyang dalawang kapatid at ang papalabas na nobyo ni Ella. Oy, nandito na ako. Hello everybody. Ay, nakauwi na. Sino yung gago na yun? Ella boyfriend mo yun? Ella boyfriend mo yun? Oh, bitter ka na naman agad. Kuya, nasa tamang edad na ako. Pwede na ako mag-boyfriend. Where's may pasalubong? So, kamusta bagong galing Saudi? Kalawang naisip mo. Saraulo ka talaga. Kung boyfriend mo yun binabalaan kita, binabalaan ko rin siya pakisabi mo. Pag binuntis ka niya, or niloko ka niya, may kalalagyan siya sa kuya mo. Kuya, talaga ba? Kalayo mo pala, iniisip mo na makulong agad-agad. Sinisigurado ko lang. Oh, asan si John John? John John! John John, kamusta na yung ama mo? Ayos lang. Makaasta to. Kala mo kung sino. Tangin, sa kulungan lang naman ang galing. May binubulong ka, John? Ano yung sinasabi mo? Parang bubulong-bulong ka ata. Wala naman ano ang sinasabi ko. Yayaya ka lang kumain, masama ba yun? John, umayos ka ng panalita mo, John. Medyo nadidinig kita, ha? Baka hindi kita matansya, patulang kita, John John. Sa paglaya ni Jose, di naging madali sa kanya ang lahat. Halos lahat ng tao, lalo tigit ang kanyang kamag-anak, tingin sa kanya ay masama. Pero pinilit niyang baguhin ang kanyang sarili. Nang mapasok siya sa mundo ng pagiging modelo, iba't ibang lahi ng babae ang kanyang nakarelasyon. Dito rin niya dinanas ang makipagrelasyon sa mga babaeng may edad na kung saan ay pinapaliguan siya ng mga regalo at pagkain, lalo tigit ang pera. Parang may namuong galit kay Jose sa mga kababaihan kung gaya't ganun na lamang niya sila paglaruan. Lalo na sa pagkawala ng kanyang lolo ay walang sumusuway sa kanya. Di pa rin siya nalayo sa gulo paglipas ng taon. Gulo ng dahil sa kalikutan sa babae. Lalo na sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Yeah, well then folks, this is your one and only. My name is James Dean, ending the day. Remember always that I am a lover and I am not the fighter. So see you again tomorrow, same time in the heart of Baguio City. Ako po si James Dean, DWHB, the hottest FM station in town. Nice job, JD! Oy, thank you, boss. It's just another wonderful show, ha? Ang galing. Lupit, pare. I love that. Keep it up. Oh, may mga pagkain ka dito. Medyo binawasan lang namin, no? I hope okay lang, ha? Oy, boss, salamat, ha. Kita tayo bukas. Hindi, okay lang yan. Sanay na tayo sa mga pagkain na yan. Gusto mo, sa inyo na yan, boss. Mauna lang ako, boss, ha. JD, pakisagot nga ang phone. Sige, boss. Ito, pauwi na ako. Sasagutin ko pa, eh. Hello, DWHB. Hello, JD? Si Tina ito. Oh, Tina. Nakuha mo na ba yung mga pinadala kong food dyan? Ay, sa'yo ba galing yun? Oh, Tina, salamat, ha. Ikaw pala nagpadala nun.
Tina, sandali, Okay balikan na. kita. May tumatawag Oh, na sige, sa akin. sige. JD! Men! Si Maricel nag-aantay sa lobby. Puta, bagong chicks mo na naman Putik, siguro, sabi no? ko na eh. Pare ko, medyo sabit nga tayo dyan eh. Nasa labi siya. Nakasagot pa mga ako kay Andrea. Leche, patay na. Sandali, lulusutan ko. Lulusutan ko muna. Balikan kita, si Tina, kausap ko. Hello, Tina. Tina nga pala, may sinasabi ka? Oo. Kaya ako tumawag, may importante kung gustong sabihin Ay, sa'yo. anong nangyari? Anong balita? Okay na kayo ng asawa mo? Hindi. May ibang problema, JD. Ano yun? JD, buntis ako. At sigurado ko, ikaw ang tatay nito. Katina medyo naguguluhan ako. Hindi ba okay na kayo ng asawa mo, sabi mo? Sinunod mo yung payo ko nung nakaraan, di ba? Nung sinunod mo, naging maalab yung gabi niyo. Ano nangyari? Bakit ako? Sabi mo, sinunod mo yung payo ko nung nakaraan, di ba? Nung sinunod mo, naging maalab yung gabi niyo. Ano nangyari? Bakit ako? Anong bakit ikaw? Sino ba nakipag-jerjer sa akin? Di ba ikaw? Oo nga, nagkabalikan kami ng asawa ko. Pero, baka nakakalimutan mo. May nangyari sa ating dalawa, di ba? Sumigaw Oo, ka pa Tina, nga. alam ko. Oo. Pero, Tina, teka. Naguguluhan ako Medyo hindi ako handa dito. Tina, wala sa usapan natin to. Taranta si Jose habang naghihintay si Maricel. Walang tigil ang pagtunog ng kanyang beeper na naghahantay na daw si Andrea sa Venice Hotel, na kung saan ay palagi sila nagtatagpo. Ay, nako. Jose, JD, Joe, ano ba? James Dean. As I have thought, wala kang pinagkaiba sa mga ibang lalaki. Sabi ko na nga ba, dapat hindi ko na sinabi. Pero gusto ko na lang ipaalam sa'yo na may anak ka. Pero as I expected, itatanggi mo to. Don't worry, hindi ka rin naman niya makikilala na bilang isang ama. At naniniwala naman ang asawa ko, napaniwala ko na siya ang tatay nito. Pasalamat ka. You don't need to bother. You will never be a father. Ganyan ka lang, isa ka kasing duwag, isa ka lang pambansang mambubutas ng bayan. Pero walang bayag. Hinarap ni Jose si Maricel. Sinabing hindi na muna sila matutuloy. At gawa ng lito ang kanyang isip, pagdating niya sa Venice Hotel, ay dumiretso siya sa kwarto kung saan naghihintay si Andrea. Tulad ng dati, kumot lang ang saplot nito. Inilaglag yun ni Andrea, iginiling ang mga balingkinitang katawan na alam mo nag-aaya ng isang maalab na sandali. Subalit, kahit anong gawin nito, kahit anong gawing landi ni Andrea, sa kaguluhan ng kanyang isip ay hindi naantig si Jose. Hanggang sa naramdaman ni Andrea ang inis at pagkabagot, nagyaya na lamang itong umuwi. Kinabukasan sa kanyang pagbabalik sa station, binalita sa kanya na magbabawas ng tao ang station at isa siya sa mga naalis. Kung sa bagay, tama din naman. Sa kanyang pagpasok, malaking gulat ang kanyang nadatnan doon.
Oy, Nay, dito Ako, ka. pasalubong ako sa inyo. Tagal ka na pa lang sa Baguio. Ba't di ka man lang tumawag sa akin? 2 taon mo na lang ako hindi sinasabihan. At paano, makakumusta man lang kita. Nagkita ba kayo ninong hinir mo doon? Doon ka ba tumuloy sa kanya? Sandali. Maano ka dito? Kailan ka pa umuwi? Tsaka, kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa akin? Di ba sabi mo nung bahala ako sa buhay mo? Tsaka wag mo akong gawing bata, wag mo akong gawing paslit na masusulsulan mo ako dyan sa mga pasalubong mo. Hay naku, Pasalubong mo. ma, sigurado yan, 100%. May tinataguan na naman yan si kuya, kaya umuwi yan dito. Hay nako, kung sinong-sinong naghahanap dyan. Ang daming tumatawag kahit gabi na. May nagpunta pa dito, buntis daw. Siya tatay. Oy, Ella, tigilan mo ako, Ella. Tigilan mo yung katarantaduhan na yan, ha? Baka maniwala yung nanay mo sa'yo. Ano kasi? Ano, galit na galit ka sa tatay mo? Pero lahat ng bisyo ng tatay mo, ginagaya mo. Ano balak mo? Anong balak mo ngayon sa buhay mo, ha? Palibhasa, magkamukha silang dalawa. Copycat, trying hard wannabe. Alam mo, kadarating mo, tapos ganito aabutan mo, no? Tantanan nyo akong dalawa, ha? Ganitong wala akong tulog. Nako, ewan ko sa inyo. Umuwiwas si Jose sa mahabang usapan at nabwisit na ito. Ng gabing iyon ay birthday ni Jonjon. Nandoon ang mga barkada nito, pati ang nililigawang si Agnes. Maganda si Agnes. Mahubog ang katawan, subalit may kaharutan. Lumabas si Jose sa mga narinig niyang ingay. Unang bumati si Agnes sa kanya na may pang-aakit ang mga tingin nito. Napansin yon ni Jonjon. Ipinakilala niya bilang kuya si Jose. Niyaya siyang makiupo sa inuman. Pansin ang mga nakaw na titig ni Agnes. Ang mga manakanakang pagkindat nito, ang mga pakagat-labi, na halos mapansin yun ni Jonjon. Nang palalim na ang gabi, ng karamihan ay lasing na. Halos ang iba'y nakatulog na sa mesa. Pata ang katawan ni Joseng nakasandal sa silya. Nang maramdaman niyang may sumisiil ng halik sa kanyang mga labi, hindi niya pinigil at lumaban sa mga halik na to. Putang ina mo namang kuya. Tangina ka, lahat na lang ng babae gusto mo sa'yo. Pati ba naman si Agnes, kukunin mo? Tangina mo naman. Oy, tangina mo, Jonjon, huwag mo akong pagmumurahin, ha? Si Agnes, anuhin mo, yung pokpok mong malanding shot-shot, mo ba yan? Nananahimik ako, hinahalikan ako, yan ang malandi. Huwag ako yung murahin mo, tangina mo. Gago! Tangina mo. Anong pinagsasasabi mo dyan, Agnes? Yan, di ba? Chicks mo, hindi ka kursunada. Tangina. Tangina mo. Ngayon, patunayan mo sa akin, kuya. Patunayan mo, tapang mo. Matapang John, ka. huwag mo akong hinahamon, John, ha? Huwag mo akong hinahamon. Ala, ikaw marami ka pang kakainin sa akin. Hindi ba nga? Bobo ka eh. Ang nanto pati ako. Wala, John. Yan ang sisihin mo si Agnes. Kayo mag-uusap, labas ako dyan. Hinalikan lang ako. Wala akong magagawa dyan, John. Tangina mo, gago. Ahas ka tanala. Ahas ka. Patunayan mo ngayon na matapang ka. Ano? John, wag mo akong hinahamon. Papatulan kita, John. Papatulan talaga kita. Oy, Subukan oy! mo, isaksak mo yan. Andali. Bago kayo mag-away ha, paalala ko lang ha. John, kaya ako sumama dito dahil alam mong bet ko ang kuya mo, hindi ikaw. Huwag niyo ako chicks mo, dinadamay is ka dyan. po. Tapos sasabihin Chicks mo mo, ako is ka po. malandi. Wala.
Patay John, ako dyan. huwag ako, John. Iba na lang. Eh, kisa ko sa Huwag inyo, kang kuya mo. paalam, bahala kayo. Hindi kita papatulan. Gago, kuya, alam Tahimik ko ka na hindi lang. gusto mo yan. Kundi mo yan O, ano gusto mo Kundi mangyari? yan pinilit. Anong gusto mo Ah, mangyari? gago, ano gusto mo? Kala mo hindi kita papatulan? Gago, Sige, matagal na lumapit ako ka doon. nagtitigil Isaksak sa inyo. mo. Isaksak mo Kunti-kunti yun. na ako sa Isaksak bahay mo. nito. Kuya Jose. Kahit gago ka, adik ka, di ba? Eto, Kahit Jono. gago ka, ikaw pa rin ang magaling dito. Tangina mo. Oy, Ano, ahas ka, Di, ahas? nagsiselos ka nga. Ano ba Nagsiselos yan? ka, di ba? Ano ba yan mga anak? Putangin na mo, ano? Eto sa'yo, gago. Gago ka, Ilayo niyo yung anak na yan. Gago. Eto, tangina mo. Ano ba, gago ko? Ilayo niyo yung anak niyo. Baka hindi ko matansya yan. Nalalabas ko lang. Ahas ka, ahas. Okay lang na. Ilayo niyo yung anak niyo. Baka hindi ko matansya yan. Nalalabas ko lang. Ahas ka, ahas. Okay lang na bumalik ako doon. Gago, papatingin ka. Papatulang ko yan. Papatingin kita. Alam mo kung sino ka nakita ka. Kasi alam mo, kuya, gago. Gago ka. Gago ka talaga. Gago ka. Lahat na lang gusto mo sa'yo. Ayop ka. Gago. Iiwanan ko na kayo. Bahala kayo sa buhay dyan. Magsama-sama kayo mga loser. Si Mama. Mama. Gago ka. Dahil mo. Gago. Gago. Hinamatay si Lisa, kaya natigil ang magkapatid. Sabay na itinakbo ni Ella ang nanay at si John sa ospital kung saan ay nalunasan ang mag-ina. Nagkaroon ng mild stroke si Lisa at sinabihan ng doktor na mag-ingat na at lumala na ang diabetes niya. Hindi na bumalik si Lisa sa Saudi sapagkat nagkakalabuan na sila ni Adele. Ilang ulit rin ang pag-uwi ni Adele sa Pilipinas kung saan ramdam mo at ramdam ng kanyang mga kapatid na tanging si Ella lang ang gusto nila. Nanatili si Lisa sa piling ni Ella, si John naman ay nagkaroon ng sariling pamilya. Si Jose naman ay namuhay ng sarili. Tulad ng dati, nagpalipat-lipat sa iba't ibang babae. Paminsan-minsan umuwi ko na babagot at may gustong pagtaguan. Sa paglipas ng panahon, naiwan mag-isa si Lisa dahil ng ibang bansa si Ella at nagkapamilya na din. Pumanaw na rin ang kanyang ina. Paminsan-minsan ay dinadalaw ni Jose, subalit mas madalas na si John ang bumibisita sa kanyang ina, samantalang si Ella naman ang sumusuporta dito pinansyal. Maraming naganap sa buhay ng magkakapatid. Si Jose, bumalik sa mundo ng pagiging modelo, napasok sa tanghalan at entablado habang siya'y nagtatrabaho sa call center. Dumating ang araw na nakilala niya si Jen. Mga bakla, toxic na toxic ako sa mga customers natin ngayon. Ano bang meron? O pengin yung Yossi? Ano? Wala kayong Yossi? 15-minute break, naka-heels pa ako pag lalakarin niyo ako. Wait, andyan si TL Joe, yung bagong TL. Lagi may Yossi yan sa pedestal niya. Discartehan natin. Wait lang, aayos lang ako syempre. Ang pogi kaya niyan, di ba? Mga beshi, pantay na ba yung suso ko? Wait lang. Give me 5 minutes. May Yossi na tayo. Hi, good morning, sir. Hey, good morning. Oh, Ako nga po pala si Jenny. Anong Yung problema? agent ni TLL dun sa kabilang Bay. TL, naka 15-minute break kasi kami. Baka naman. paras tayo. Ay, talaga? Pero wala kasi kaming Yossi. Ayun, Baka naman sinasabi ko. maka-arbor ako kasi Bibisyo-bisyo layo kaya ng wala kayong building. pambisyo. Meron Ayan, kumuha ka na naman, dyan. TL, sobra ka naman.
Gusto Sige mo na, bilhin dahil ko pang pa eh. palusot. Kunin mo Pwede na yan. kumuha? Kumuha ka na dyan. Kumuha ka na, Uy, sige na. mga baklali na kayo. Pwede daw Anak tayong ng kumuha patay. dito. Akala ko ba sa'yo lang? Bakit buong barangay tayo bibigyan mo? Lahat ba kayo wala? Siyempre. O, sige, kunin nyo na yan. Sige na, kunin nyo na yan. Uy, Papahingin tao thank eh. you, TL. Ang pogi mo talaga. Yun ang naging simula ng kanilang pagkakakilala. Hanggang sa paglipas ng araw ay nakagililang pagkakakilala. Hanggang sa paglipas ng araw ay nakagiliwan nila ang isa't isa. Hanggang sa isang gabi ay niyaya siya ni Jose. Nasamahan siya makipagkita sa kakauwi lang na si Ella. Ipinakilala siya nito sa kanyang kapatid. At pagkatapos noon ay niyaya niya ito na kumain at mag-2 battles. Ay, nako, kayo talaga, TL Show. Ayan, magsisimula. 1 battle tayo, labas tayo. Diyos ko, pang ilang battles na natin to. Sanay na ako sa mga sinasabi ng mga lalaki. Lalo na sa mga kagaya ng single mom na kagaya namin. Una, sinasabi nyo, tanggap. Kunwari, willing, mamahalin habang buhay, bibigay ang langit at lupa, pati bituin. Lahat na binigay, pero ending, katawan lang ang gusto mo sa akin. Nako, TL Joe, hindi mo na ako matadaan dyan. Order niyo. Nakakatawa to. Alam mo ikaw, grabe ang babaw ng pagkakakilala mo sa akin. Naya ka lang uminom. Pero hindi eh. Ibay mo ako sa mga lalakihan dyan. Matinong tao to. Wala akong history ng ganyan. Tsaka palagay mo sa akin, katawan mo lang habol ko. Hindi ah. Ano ba nga ba? Libog lang yan, di ba? Ako, check ko pa yung history mo. Anong gusto mo sa akin? Mag-NBI pa? Ako, Bahala ka dyan. hindi na kailangan yan sa mga lalaki. Yan lang naman, libog lang yan. Alam mo, TL, ganito yan eh. Sanay na naman tayo sa BPO eh. Bakit hindi na lang natin try yung pupo? Di ba mas exciting? Ayaw nun, sexmate na lang tayo. No commitment. Pwede naman yun eh. Pag ayaw mo na, di ayawan na. Ayaw ko, ayaw mo na, ayaw ko, wala na, ayawan na. Yun nga lang, TL Show wala nang buntisan. Kasi, alam mo naman, 2 na anak ko. Medyo magastos ngayon. Saka, baka malosyang naman ako pag tumatlo pa ako. Alam mo, nakakatawa na kayo ako mga sa babae. 2 anak ko. Hindi ko kayo magets eh. Hindi ko kayo maintindihan eh. Inaayakan lang kayo mag-date. Masyado kayo advance mag-isip. Inaaya lang kayong, bakit ba nakaraan mo? Bakit ginaganyan mo ko? Sige, ganito, Jenny ha. Para mapatunayan ko sa'yo at saka para tumigil ka rin sa kakaduda mo sa akin na yan. Jenny, seryoso ako, hindi to libog. Para mapatunayan ko sa'yo hanggat hindi tayo kinakasal, walang mangyayari sa atin. Yun nga lang, hindi kita matitikman, hindi mo rin ako matitikman. Wow, ha? TL, alam ko, ang dami na pupugian sa floor. Isa na ako doon, aminado ko. Pero, huwag masyadong kampante. Ang katawan mong yan, may inaamoy ako sa'yo. Pero, alam mo, hindi ka tatagal. Kilala ko na kita, pangkaraniwang lalaki ka lang. Talaga lang, ha? Hindi, ganito na lang. Sige, subukan natin, wala namang mawawala. Para mapatunayan ko sa mga bagay-bagay. Why don't we give it a try? O, sige, pustahan. Pero paano pag may nangyari sa atin, deadmahan na? O bahala. Oh, go! There's nothing to lose. Try me. Di nagtagal, lumipas ang 2 buwan. Inaya na ni Jose na magpakasal si Jenny. Na para naman itong
naging sunod-sunuran sa kanya. Napatunayan ni Jose ang kanyang pangako. Sa loob ng 2 buwan ng kanilang pagsasama, ni minsan, kahit na sila'y naka-check-in sa motel, ay walang nangyayari sa kanila. Nangyari lamang ang lahat ng gabing sila ay ikinasal. Kinasal. Naging masaya ang una nilang pagsasama. Tanggap ni Jose at masigit pa tong naging malapit sa kanyang mga anak. Doon sila nagsimula sa bahay nila Jose hanggang sa maipanganak ang kanilang panganay. At doon, kapisan nila ang inang si Lisa. Ano ba naman yan, Jenny? Tanghali na, nakahilata ka pa. Bumangon ka kaya? Kumilos-kilos ka? Darating na asawa mo. Oo nga pala, ma. By the way, good morning, ma. Pasensya na po kayo. Napagod lang ako maglaban ng lampi ni baby. Oo, sige po. Sumama lang din kasi yung pakiramdam ko eh. Susunod na po ako. Ikaw ba marunong magluto? Ay nako, ako na nga lang magluluto ng paboritong adobo ni Jose. Ay naku, hindi mo malaman sa bahay. Kumilos ka, gumalaw ka, sasabihin sayang ang pasahod sa katulong. Inaagawan ko ng papel. Huwag kang kumilos, tamad ka. Makipagkwentuhan ka, lumabas ka, magpaaraw ka lang, nakikipaglandian ka na. Nakikipagligawan ka na. Hindi mo talaga alam kung sa kaluluwa mo. Sige ma, susunod na ako. Ay nako, JD. Ay nako talaga. Pag ganyan ang buhay nyo, hindi kayo aasenso. Walang mangyayari sa buhay ninyo. Pag ganyan ka. Sige na ma, susunod na po ako. Noong umagang yon, pagdating ni Jose ay naupo ito sa azotea tulad ng kanyang nakagawian. Pinagtimpla siya ni Lisa ng kape sa kanilang pag-uusap na mag-ina. Morning ma. Salamat. Salamat sa kape. Nasa si Jenny? Hindi yata nakikita. Ay nako, baka tulog na naman. Nako Jose, kausapin mo yung asawa mo. May katamaran yan. Di man lang kumikilos. Nako, hindi kumikilos yan dito sa bahay. Naman, mapanganak lang naman ang asawa ko Natural lang naman yan, di ba magpahinga? Tsaka, nung kabuwanan nga niya dati, kumikilos siya Parang hindi mo dinanas yung ganyan. Ikaw naman? Sinasabi ko lang. At saka baka naman kung ano-ano na yung ginagawa ng asawa mo. Bakit? Ako, dito, gabi-gabi. Yung kababata mo, andito. Laging nandito yan. Kakwentuhan niyang asawa mo. Madaling araw, nakikita ng kapitbahay. Tapos wala. Naku, wala ka rito. Baka naman kung ano-ano na nangyayari dyan sa asawa mo. Tsaka sa Teka ma. Parang ang dumi naman ng isipan nyo. Anong pakialam ng chismosa ng kapitbahay sa atin? Tsaka wala namang ginagawa yung asawa ko Anong problema? Walang problema doon. Yung asawa mo tamad. Ay nako Jose, malay ko ba? Sandali tumigil ka medyo sumusobra yata yung bibig mo umaga-umaga. Napakadumi na isip mo yata Parang naniniwala ka sa kapitbahay kaysa sa akin? Naniniwala ka sa kapitbahay kaysa kay Jenny? Patigil dito sa bahay. Nandun, laging kausap yung kaibigan mo. Parang ang labo mo tumigil ka ang dumi ng isip mo. Paniwalaan mo kami, hindi yung kapitbahay. Kasi naman, Jose, sa dinami-dami ng babae sa mundo, may doktor, may nurse, may abogada, bakit naman kasi ang babae na yan? Bakit yung babae na yan kinuha mo? May instant family ka agad? Teka naguguluhan ako Kanina nirereklamo lang hindi pagkilos kayo kung ano nirereklamo. Bakit anong problema Tamad kasi ang asawa mo. Di ba ganyan ka rin naman? Ikaw may asawa ka asawa ka na iba
Tigilan mo ako kasi ha. Malaki pinagkakaiba namin. Huwag mo nga akong iparehas yan sa asawa mo. Ma, anong pinagkaiba nyo? Tsaka wala kang magagawa, ma. Ma, mahal ko si Jenny. Wala kang magagawa. Ay nako kasi. Hindi na talaga kayo tumigil. Sige, kung gusto nyo, balis na lang kayo dito, maghanap-hanap na lang kayo ng matutuluyan nyo. Doon Ayos kayo. ano? Tingnan ko lang, kung pwede kayong humihilata doon. Ayos ba, no? Pinapalayas mo kami ngayon. Parang kanina lang okay, ha? Ngayon, kapitbahay yung pinapaniwalaan mo. Ma, hindi mo na kami kailangan palayasin. Maaalis kami. Jenny, kunin mo yung damit. Magbalot-balot tayo. Umalis tayo sa impyernong to. At ikaw pa talaga nagmalaki, ha? Nagmalaki ka pa talaga sa akin ngayon? Ano? Saan kayo ngayon kapupulutin? Ma, wala ka ng pakialam kung saan kami pupulutin. Importante, malayo kami dito, ma. Jenny, tara, umalis na tayo. Umalis tayo sa impyerno na to. Iwanan natin yung mga yan. Ang dudumi ng isip. Mga buisit. This oras ng gabi, hindi inalintana ni Jose at ni Jenny ang kalaliman ng gabi. Malamig ang paligid, bitbit ang kanilang anak, umalis ang mag-asawa. Halos wala silang dala na kahit ano maliban sa damit. Walang-wala rin noon si Jose sapagkat kakaumpisa lamang nito sa kanyang trabaho. Hindi nila inalintana na wala silang matutuluyan. Kung kaya't naisip ni Jose na tumuloy sa isang simbahan na kung saan ay kaibigan niya ang kura paroko. Pinatigil sila dito hanggang sa panahon na makapanganak si Jenny sa kanilang unang panganay. At pagkatapos noon ay inabutan niya ito ng tulong. Kung saan naman ay napadpad sila sa kaibigan ni Jenny na ang tanging maiaalok sa kanila ay ang isang maliit na kwarto na dating ural ng baboy na ginawang bodega. Sinagang linisin ng mag-asawa na noon ay una nilang naiayos ang kanilang higaan. Ito ang naging pugad ng kanilang pagmamahal. Sa maliit na silid na yun, ng gabing yun, binalot na mga halinghing at ungol, hindi inalintana ang init at nagsanib ang kanilang mga katawan. Sa bawat saglit ng kanilang pagniniig, naibsan ang bawat sakit. Dumurungaw ang hangin sa pinid ng bintana na binalot ng kaligayahan ang kanilang maalab na gabi. Jenny, alam kong hindi ito yung buhay na pinangako ko sa'yo. Jenny, pasensya ka na ha. Pero huwag kang mag-alala. Makakaalis din tayo dito. Makakalipat din tayo sa mas magandang bahay, Jenny. Ang galing ng switch mo kanina. Parang halimaw ka lang sa kama ngayon, Tamata. Dramatic actor ka na. Pag-isip-isip ko lang eh. Naiyaring kasi ako sa'yo. Parang naman tong others. Ano ka ba pa? Alam mo, ganyan talaga. Pero minsan nahihiya din ako kila mama. Ipagkukulang din ako. Pero, huwag mong alalahanin yun. Medyo may pagka-adventurous nga. Basta huwag lang papalitan yung performance mo. Na syempre Dapat halimaw ka pa rin sa kama kahit saan. Kahit wala tayong kama. Banig pala. Sorry. Kaya nga pero naniniwala pangako ako ko, sa tropa ko. Oh. Jenny, naniniwala ka ako naman, nangangako ako na alam ko kasi mabubuntis ka eh. Alam ko magkakaanak ulit tayo. Pero bago ka mga anak o bago mo isilang yung bata, makakalipat tayo sa pusaling to. Makakapunta tayo sa mas maayos na bahay. Oo naman, ang importante pa, magkasama pa rin tayo at maniniwala akong magbabago ang buhay natin. Pero,
Ano ba tawag doon? Kakasimula lang natin, anakan agad. Pwede nyo, huwag muna. Ngayon na pang Relax hinihintay. lang. Alam mo talaga, totoo yung sinasabi ni Kram. Alam mo yung isang baklang agent. Alam mo talaga, totoo yung sinasabi ni Kram. Alam mo yung isang baklang agent. Kari-kari ka daw ba? Bakit daw? Ang galing mo kasing mandurog ng mani. Halika nga, Ikaw tayo talaga. uli natin. Sige na, Basta Jenny. ganito, huwag ka masyadong mag-isip. Naniniwala naman ako sa'yo. Basta pag-igihan mo yung trabaho mo, dito ako sa bahay. Aalagaan ko yung mga bata. Pagagandahin natin to, gagawin natin tong isang palasyo na dito mabubuo yung mga pangarap natin. Salamat, Jenny. Umayon ang tadhana kay Jose. Bumuhos ang pagpapala ng may kapal. Sa paglipas ng panahon, nagdalang tao muli si Jenny. Isang buwan bago siya makapanganak, ay nanalo ng malaking halaga si Jose. Kaya kalipat ang mag-asawa sa matinong bahay at naipanganak ang kanilang pangalawang anak. Dahil rin sa tinamo na to, nalunod sa sugal si Jose. Tinuruan pa niya si Jenny hanggang sa halos maubos muli ang kung anong meron sila. Pa, pwede ba kita makausap? Sige, ano yun? Talo, malas. Yun nga eh. Pa, itigil na natin to. Bakit Wala naman? namang mangyayari. Napagbigyan ka ng isang beses. Minsan, bumabalik ang puhunan. Minsan, may konting sobra. Pero hindi na kagaya nung araw. One-time opportunity lang talaga ata yung binigay ni Lord para makaahon tayo sa dati natin tinikiran. Gusto mo ba bang bumalik doon? Ang gusto ko lang, yung simple lang. Bumalik tayo sa pinanggalingan natin. Simpleng buhay. Simpleng bagay. Yung contento na tayo na nagmamahalan tayo. Jenny, Bibigay mo naiintindihan yung ko mga yung punto mo. pangangailangan ng mga anak mo. Naiintindihan ko. Ang gusto ko lang naman ito pa rin yung pangarap natin. Jenny, may goal ako sa buhay na gusto ko makuha mo yung anak mo. Gusto kong pagsamahin natin yung anak mo tsaka anak ko. Na dahil dito siguro, magagawa natin yun. Oo pa, pero hindi sa ganitong paraan. Maraming paraan na mas maayos. May magagawa tayo. Alam mo na, sabi ko sa iyo, ayaw mo kong pagkatiwalaan. Naniniwala ako sa iyo, napakagaling ng tao. Bakit hindi mo paniwalaan ang sarili mo? Magsikap ka lang magtrabaho. Saka alam mo ha, na nakausap ko si Cram. Yun ang bansag sa iyo na kari-kari ng bayan. Ano tawag doon? Sabi niya, hiring daw sa kanila pang umaga. O, pang gabi ka, pang umaga po. Malalaki na yung mga bata. Ayoko na kasing ipadanas uli sa mga bata yung mga naranasan nila. Tila parang binuhusan ng malamig na tubig si Jose sa mga narinig kay Jenny. Lalo pa siyang naantig sa mga oras na yon nang kunlabitin siya ng kanyang bunsong anak na humihingi ng pambili ng taho at wala siyang mabigay. Itinigil nila ang ganoong buhay. Pilit nagsikap si Jose na maibangon ng pamilya sa tulong ni Jenny na noon ay nagtrabahong muli. Unti-unti na nilang naiayos ang kanilang buhay at tinuluyang kalimutan ang bangungot ng sugal. Muling umayos ang kanilang buhay, ang kanilang pagsasama. Subalit, sinubok uli si Jose ng tadhana
na magkaroon ng mga kakaibang sakit si Jenny. Nagkaroon ito ng hyperthyroidism. Na mga kakaibang sakit si Jenny. Nagkaroon ito ng hyperthyroidism. Nagkaroon ito ng congenital disease. Lumabas din na mayroon itong tubig sa kanyang puso. Maraming karamdamang kakaiba ang bumalot kay Jenny. Pa, Jenny, kumain ka na ba? hindi pa. Jenny, kumusta pakaramdam? Okay naman pa. Pero, pa, kinkiwa. Dahil, alam ko nahihirapan ka, pero nandiyan ka pa rin sa akin. Kahit tinutopak ako, pag nasasaktan ako, pag hindi ako makagalaw, napagsasabay mo yung pagtatrabaho, saka yung pag-aalaga sa akin. At hindi din napapabayaan yung mga bata. Pa, isa lang yung hihilingin ko sa iyo, Nandito na naman tayo sa pagsubok natin. Promise mo, hindi ka na babalik sa pagsusugal. Ano man kung pinagdadaanan natin, kakayanin natin. Makakaraos din tayo. Alam mo, mahal ko. Susundin ko yung gusto mo. Oo, mahal ko, hindi ko nahayaan pang masira yung pamilya na to. Hindi ko nahayaang may mangyari sa atin. Hindi na ako magsusugal para sa'yo. Nakikita ko naman, pinagsisikapan mo yung lahat. Pero pa, promise me, naalala mo yung sinabi ko, nakailan tanin na ako, nakailan tanin ni yung doktor, pero buhay pa rin ako, ayaw ata ako ni San Pedro talaga eh. Yung nasa baba, ayaw din. Saka ayaw ko din doon, walang yelo doon. May beer nga, wala namang yelo, di ba? Pero tanggap ko na, alam mo, minsan, nakikita ko na kahit lumalaban ka, ay natatakot ka pa rin. Pero wag, tanggap ko na lahat to pa. Malalaki na ang mga anak mo. Maayos ka na. Jenny, masaya na ako doon. huwag ka nagsasalita ng ganyan. Jenny, alam ko, dapat puro positibo tayo. May sakit ka, magagamot yan. Jenny, huwag tayong ganyan. Huwag ka magsalita ng ganyan at may awa ang Diyos sa atin. Sa ilang ulit na pagpapatingin ni Jenny na halos ikinaubos ng kanilang ipon, naalpasan ni Jenny ang taning ng doktor na sa loob ng 10 buwan ay mawawala na ito. Umalwan ang buhay nila sa pagsisikap ni Jose. Trabaho sa umaga, trabaho sa gabi. Habang si Jenny ay patuloy na pinalalakas ang kanyang katawan, hindi rin naman ito tumigil sa pagbebenta ng kung ano-ano. Dumating na rin ang kanilang pinakahihintay-hintay na pangarap. Nakasama na nila ang mga anak ni Jenny. Nakapiling nila ang mga ito na buo ang isang buong pamilya na kay tagal na nilang pinangangarap. Subalit, isang dagok, isang pagsubok, muli ang sa kanila'y dumaan. Dito muling sinubok ang kanilang pagsasama. Hello? Hello, Ella? Hello? Ella, ikaw ba to? Ella? Kuya, Ella, ba't umiiyak ka? Ano nangyari, Ella? Ella, bakit? kuya, si mama inatake. Ella, paano inatake? Nasaan kayo, Ella? Nasaan kayo? Ella, kumusta si mama? Anong lagay?
Kuya, si Mama inatake pa Kuya, si Mama inatake pa sa ospital. Ella, saan kayong hospital? Ella, papunta na ako. Pupuntahan ko kay Ella. Si nanay, pakiasikaso niyo si nanay. Papunta na ako. Siya lang daw mag-isa nung inatake siya. Kuya, bilisan mo, sabi ng kapitbahay, hindi na raw humihinga si Papa. Pupunta na ako, Ella. Pupunta na ako. Sadyang mapaglaro ang tadhana kung kailan nga ba pilit mong inaayos ang iyong buhay tsaka dumarating ang napakaraming pagsubok. Kung kailan ka nagiging malapit sa Diyos ay tsaka sinusubok ang iyong pananampalataya. Sa pagsapit ng iyong dapit hapon, ano nga ba ang mga aral na iiwan mo sa mundong ito? Ano ang magiging kaganapan sa buhay ni Jose? Ngayon at muling sinubok ang kanyang katatagan. Hanggang saan niya kakayanin harapin ang laban ng kanyang buhay? Hanggang sa susunod na linggo, mga minamahal, abangan ang pagtatapos ng Uma Present Drama Seryeng Dapit Hapon.